Sasagutin natin ngayon yung tanong ni Jay mula sa ating mga subscribers, no? Ang tanong niya is that, basahin ko ya, basahin natin yung tanong. Good evening, Sir Bino. Nakita ko po ang channel nyo. At syempre ay nagustuhan ko. May question po ako. BSc PE po ang aking course. Kaso hanggang third year lang ang inabot ko. Hindi ko po natapos ang second semester ko sa trabaho. Pero kasi need ko po ng proof na nakapag-college ako ng third year. Kaya hinihingan po nila ako ng record. Makakapag-request po kaya ako sa school noon, sir? May balance pa po kasi ko. Sana po mapansin nyo ang katanungan ko. Salamat po. Base sa kanyang katanungan dito ay siya ay nagtatrabaho na at kinakailangan niya ng certification mula sa college na pinasukan niya. Siya ay naka third year college na. Ano ang dapat gawin? Ano ang unang step na dapat natin gawin? Alright. Unang-una, ang alinlangan ay nasa isip mo, Jay. Ang alinlangan na kung saan hindi ka bibigyan ng certification ng college na pinasukan mo, naka third year ka, kung ikaw ay may balansi pa. So, inisip mo, hindi ka bibigyan kasi may balansi ka pa. Okay, tanggalin mo yung isipin ganyan, palitan mo ng positibo. Okay, ano ang positibo? Makikipag-communicate ka sa paaralan na yon or makikipag-usap ka. Kung ikaw ay may libreng oras after your job or during your day off, mag-visit ka doon sa paaralan. Kausapin mo ang registrar at syempre, ihanda mo na rin yung sasabihin mo. Kung nandun yung president, pwede mo siyang puntahan ng personal doon, sabihin mo yung pakay mo at makipag-negotiate ka sa kanila. Napakaganda makipag-usap, makipag-negotiate kapag ganito, lalong-lalo na yung may mga balansi ka pang ganyan at ikaw makikipag-usap, sasabihin mo yung pakay mo na kinakailangan mo na certification at ikaw ay nagtatrabaho na. So dahil nagtatrabaho ka na, may kakayanan ka na maghulog kahit papano sa iyong obligasyon. Okay, base sa ating nakalap na impormasyon or na research, yung mga pagkakautang ay nagkakapare-pareho depende sa ibinibigay mong bagay. Kagaya ng halimbawa, ang negosyo mo ay nagbebenta ka ng produkto o kaya ay nagbebenta ka ng serbisyo. Sa sitwasyon na to, ang paaralan na pinasukan mo ay isang business entity na kung saan ay nagbebenta ng serbisyo. Itong serbisyo na yun nga yung education na ibinibigay nila sa atin. Sa sitwasyon mo, anak, makipag-usap ka sa paaralan na yun, makipag-negotiate ka, sabihin mo na ikaw ay maghuhulog ng pera. Maghuhulog ka para mapunan or para matapos mo, wala ka ng obligasyon sa kanila. Okay, paano mangyayari yon? May tinatawag kasi tayong proof of goodwill or proof of good intention. Nagkakaroon ng goodwill or good intention ng isang tao kung siya ay magbibigay ng isang patunay. Halimbawa, ikaw ay maghuhulog kung ang utang or obligasyon mo ay 20,000, so pwede ka naman magbawas-bawas. Maghulog ka ng 1,000, 2,000, proof of goodwill yon. At panigurado, bibigyan kanila ng certification sa simula pa lang. Yung certification naman kasi, hindi mo naman magagamit yan sa pag-enroll sa other universities. Hindi yan credited, ano? Halimbawa, mag-aaral ka sa ibang university, papakita mo certification mo, hindi yan tatanggapin ng other universities. Ano ang kailangan nila? Ang kailangan nila ay transcript of records or certificate of grades at honorable dismissal at iba pang mga clearance. Ang certification naman na yan ay gagamitin mo sa pagtatrabaho mo at tiyak na tiyak bibigyan kanila ng certification dahil alam nila na ikaw ay nagtatrabaho na. Okay, meron pang tinatawag na written agreement May papi-fill up sila sa'yo na written agreement na kung saan ikaw ay magbabayad ng iyong obligasyon paunti-unti hanggang sa matagpusan mo. Okay, mas mababait pa nga yung mga universities and colleges yung sa mga educational institution. Bakit ko sinabing mabait sila? Sila yung halimbawa may mga obligasyon yung bata, may mga utang, may mga balanse, hindi nila pine-pressure. Halimbawa, mas malalaki pa yung mga obligasyon ng iba nating subscribers. Meron pa 15,000, 25,000. Hindi sila nagfa-file ng case or hindi nila sinusue into court. Hindi nila dinidemanda or nirereklamo yung mga estudyante. Naaawa din sila. Pero hindi katulad nung ibang mga lending institution o ibang mga pautangan na kung saan ay
talaga namang ipapahiya ka. Okay, sila mas mabubuti ang kanilang mga puso. Hindi ko na sinasabing mga lending institution masasama, hindi yung paraan ng iba, okay, yung nababalitaan natin sa TV, mali yung paraan, napapahiya yung mga estudyante. So makipag-usap ka, promise madadagdagan ka ng confidence at pagpapalain ka ng Panginoon kung ikaw ay makikipag-usap, ikaw ay maghuhulog. Okay, balik tayo dun sa tanong mo, kung ikaw ay bibigyan ng certification, palagay ko, yes, bibigyan ka. Makipag-usap ka. So, Jay, sana nasagot ko yung tanong mo. Napakagandang tanong to. Marami tayong matutulungan mga estudyante with the same kind of problem. Okay, thank you very much. That's all. Have a nice day. This is Meister Bino. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Thank you. Maestro Bino Lessons.